Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang kapahingahan. Isang araw sa ministry ng Panginoong Hesus, Juan 4, 5 at 8. Dumating si Jesus sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Ang Sychar ay bahagi ng Samaria. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Yung Jacob na itinutukoy dito, this is the Jacob, one of the forefathers of Israel and the Israelite nation. At yung Jose na pinagpamanahan niya nung bukid na yon, ito yung Joseph the Dreamer. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob sa bukid na yon. At dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. The weather is intensely hot at that particular moment. Mainit ng panahon, lalo na sa disyerto. At halos katanghalian ng tapat. At maging si Jesus, nagpasya na siya na wag na lang sumama dun sa mga alagad niya na nung mga oras na yon ay mamamalengke sa bayan para bumili ng pagkain. Pero dahil sa sobrang init at kapaguran, nagpasya si Jesus, dito na lang muna, magpahinga. Verse 7 at 9, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Normally, walang taong lumalabas sa ganong oras ng araw, lalo na para mag-igib. Kasi kung talaga namang taga-disyerto ka, medyo maaga-aga ka mag-iigib. Normally, sa umaga talaga ginagawa yung mga bagay na yan para hindi ka abutan ng matinding init ng araw sa disyerto. Most of you are familiar with the desert heat. Pero dun sa mga hindi pamilyar, alam niyo yung init ng buga ng blower sa buhok? Di ba mainit yun? O yun ang normal na hangin doon. So mainit, lalo na pagtanghaling tapat. So normally, hindi yan ginagawa ng mga tao na mag-igib ng katanghalian. At yung eksena na yon na mainit ang panahon, lalo pang pinag-init ng mga issue, ng mga usapin na nakapalibot dito sa dalawang tao between Samaritans and Jews. Kaya hindi na maganda yung greeting sa isa't isa. Hindi na friendly yung greeting or masungit na. Mga buribot na kasi nga may issue na nga na nakapalibot, mainit pa yung panahon, patong-patong. So gano'n ang itsura. And very familiar yan sa atin ngayong mga panahon na ito. Pag sobra-sobrang init, extreme heat in the environment is not good for the body. Hindi siya maganda sa katawan. And it makes people irritable. At yan na nga yung attitude ng babae na inabutan natin sa kwento. Makikiinom lang yung isang mama, biglang, bakit mo kinakausap? Samaritan ka, Hudyo ako. Yung ganon. Masungit na, buribot na. Pag sobrang init ng panahon, hindi siya maganda sa katawan. Hindi siya maganda sa pag-iisip. Ganyan noon at ganyan pa rin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon ng climate change. O yung climate change, nabanggit natin ha, o wala na dapat fear dyan. Wala na dapat reklamo, andyan na yan. And you know what? In November 2023, last year lang, the Earth's temperature was 2 degrees hotter. And this is the highest global warming on record. Yang bagong panahon na yan, this extreme heat, this is expected to be the new average global temperature. Normal na yung 40 degrees na temperature. Yan ay lalo't higit sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Na-i-record na nila. And due to climate change, we should expect, among others, extreme changes in weather patterns. Sobrang init, tapos biglang uulan. Yung extreme. Dati-dati, pagka June, umuulan-ulan na. Ngayon, Nobyembre, uulan. Pasko, bumabagyo. So, nag-iiba siya. There's also, because of the changes in the weather condition, there will be changes in animal and vegetation farming. Siyempre, mag-iiba ang pananim. There is changes in food availability and consumption.
So kung dati-dati sanay kayo ng March, merong mangga. So ngayon mag-iiba. Ang mangga ngayon, bandang December siguro. Basta mag-iiba lahat yan, yung patterns na yan. And there will be extreme heat. Magkakaroon talaga ng sobrang init, lalo na sa urban centers. Binabanggit natin yan kasi mga commercial, mga singit na aralin ito na talaga namang totoo at applicable sa atin ngayon. At dahil napapag-usapan ng matinding init sa syudad, kailangan tayo ay handa at maingat sa ating sarili. We need hydration. We need water. Kailangan sapat ang tubig sa katawan. Poor hydration affects our physical function, our mental alertness. At yun na nga, kagaya nung nabasa natin kanina, pati mood, naaapektuhan yan ng init ng panahon. Kaya pag mainit ang panahon, huwag sabayan. Mas lalong dapat cool ka lang kasi nga mainit na nga yung panahon. And yes, mga kasama, our spirit also requires hydration and good nourishment. At yan pa nga yung pagpapatuloy pa natin na reflection sa ating message na pagsasalu-saluhan na pinamagatan nating water. Father, we ask for your favor, we ask for your blessings, we expose ourselves to your glory. And as we expose ourselves to your glory, inaabsorb din po namin ang inyong kalwalhatian at sa inyo namin kukunin ang aming ginhawa, ang aming kapanatagan, ang aming liwanag para po magkaroon kami ng lakas sa araw-araw. We pray for open ears. We pray for open minds and hearts that you would enable us to hear the different layers of meanings in your word. And also let us receive multiple layers of blessings from your hand. May your Spirit be our true teacher, and we ask this in Jesus' name. Balikan natin yung kwento. Sobrang init ng panahon. Sobrang init na panahon at mas pinainit pa ng mga isyong nakapaligid. May isang lalaking nakikiinom at may isang babae na walang pangpawi sa kanyang uhaw, sa kanyang buhay. Where and how to get the much-needed water. Juan 4:9-12. So sinabi kay Jesus ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Bakit ka nakikiinom? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo at hindi gumagamit ang mga Hudyo ng pinggan o ng tasa ng mga Samaritano. Imagine that. Imagine that discrimination. Imagine that divide between these people. Samantalang, alam nyo ba yung Samaria na yan? Alam nyo ba yung mga Samaritan na yan? Yan yung northern kingdom ng Israel. Sila yung 10 tribes. Dati 12 tribes. Sila yung 10 tribes na nahiwalay. Naging northern kingdom. At itong mga Hudyo, sila na dominant, 2 tribes lang sila out of the 10. So imagine that, yung magkakamag-anak din yung mga yan eh. Pero sobrang divide. Hindi daw ginagamit yung mga tasa, pinggan, mga kubyertos. Ayaw pagsaluhin. Pag may territorial at racial dispute sa Israel, ibig sabihin there is also religious hostility. Hindi lang yan issue ng territory. Hindi lang yan issue ng lahi. Issue yan ng paniniwala. And between these distant relatives, between these distant neighbors, there is no good relationship. Pag walang good relationship, walang peace. Verse 19, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, kung alam mo lang yung gusto ng Diyos para sa iyo, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, kung nakikilala mo lang ako at yung pakay ko sa mundong ito para sa inyo, sa ating lahat, ikaw ang hihingi sa Kanya at hindi ka lang hihingi, bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Kung alam mo lang yung in-offer ko, kung alam mo lang kung sino ako, kung alam mo lang yung gusto talaga ng Diyos para sa lahat, including you as a Samaritan woman, maniniwala ka at bibigyan kita ng tubig na yon. Ako pang magbibigay sa'yo. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balon. Malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay, Aber?
At oo, nakapamewang siya ng ganon habang sinasabi niya kay Jesus yon. Malalim ang balon, wala kang panalok dyan. Paano ka kukuha ng tubig na pinagsasabi mo dyan? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. So nire-refer niya yung sinasabi niya, Samaritan kami, taga Northern Kingdom. Remember, dito binigay ni Abraham ang kanyang lupain kay Jacob at dito nang tapos ang kasaysayan ng mga forefathers, etc. etc. Dito pa siya uminom. Gayon din ang kanyang mga anak at hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sabay bewang ulit ng ganon. Kasi nga, may dispute may dispute. Sa isang banda, oo, parang nakakatawa na yung usapan kasi alam mo, nakikita mo dun sa dalawang tao na nag-uusap sila pero hindi match yung utak nila, no? So, to a point, parang nakakainis, hindi nila nagiget yung isa't isa. Pero to a point, nakakatawa na sila, no? Parang hindi sila magkaintindihan. At hanggang ngayon, mga kasama, sa totoo lang, ganyan pa rin hanggang ngayon. Pag nagtuturo ka, pag teacher ka, nagtuturo ka, akala mo nagkakaintindihan na kayo sa message. Akala mo nagkakaintindihan na kayo sa mga aralin, sa mga reflection. Tapos sa susunod na linggo, pag nagkita kayo, ganun pa rin, Pharisees pa rin. Ganun pa rin, fear and control. Ganun pa rin, religious law pa rin. Naalala ko lang, maisingit ko sa istorya. Merong mga nagkikwento, Pastor, praise the Lord. Wow, bakit praise the Lord? Kasi mas mayaman na ako doon sa kapitbahay ko. Tinalo ko na sila. Kaka-preach lang natin ng love and grace. Ano ba naman yan? Umamen ka rin naman last week. Pero bakit ganun? So hindi pa rin nagbabago. Alam nyo, buti na lang ang laki-laki ng pasensya ni Jesus. Buti na lang ang tiyaga-tiyaga niya. Kaya doon sa pagpapatuloy, verse 13, sumagot si Jesus. Siyempre may buntong hininga kunwari yun. Kasi siyempre nagpapasensya siya. Ang bawat uminom ng tubig na ito, yung tinutukoy mo na nasa balon at may panalo ka, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, believe me. Ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Nagigets mo kaya yung ibig ko sabihin? Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So you can just imagine, no? The patience, the love, the grace na in-extend ni Jesus. At sinabi na nga niya, oo, may panalo ka, no? May pangsahod ka ng tubig, andyan yung balon, pero kahit na anong inom mo dyan, di ba nauuhaw ka pa rin? Pero yung tubig na tinutukoy ko, sabing ganun ni Jesus, ito yung tubig na magbubukal sa iyong kalooban. Ito yung tubig na papatid sa talagang uhaw mo sa buhay. Yun na yung tinutukoy ni Jesus. And somehow, nagkaroon ng sense yung kausap. Verse 15, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan nga po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Kasi tama kayo. Balik ako ng balik dito at ito nga tanghaling tapat, bumabalik na naman ako dito. Hindi na ako matapos sa kaiigib, pero hindi napapatid yung uhaw ko. Kasi yung tubig at uhaw na tinutukoy ng Panginoong Hesus, hindi yan yung nararanasan mo ngayon sa lalamunan niya. Hindi yan yung tubig na nakukuha dun sa balon. Hindi ba hanap mo rin yung tubig na yun? Ang totoo sa puso ng babae, ang totoo sa isip niya, sa damdamin niya, oo nga po, nauuhaw talaga ako. Napapagod na ako. Ang init na ng lugar natin, ang init ng panahon, ubos na ang lakas ko sa buhay. At kahit na anong puntahan kong tubig, hindi ako masatisfy. Parang kulang lagi. Ano ba talaga ang nangyayari? Kaya, pwede bang bigyan niyo nga ako ng tubig na yan? Bilang tugon, sabi ni Jesus, medyo nagkakaunawaan na tayo. O sige, ganito ang gawin mo. Umuwi ka, tapos isama mo yung asawa mo dito. Sabi ni Jesus. Sagot ng babae, naubo ng konti yung babae. Wala akong asawa.
Sabi ni Jesus, actually tama ka. Wala kang asawa kasi nakakalimang asawa ka na. At hindi lang yun, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo rin yun asawa. Sabi ng babae, alam mo? Ang sabi naman ni Jesus, oo, alam ko. With the look. Alam mo? Oo, alam ko. Verse 19. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko isa kang propeta. Pero baka marites ka lang. Kasi alam naman ng buong bayan kung anong kalagayan ko dito. Kaya verse 20, mapapansin nyo, balik sa mga issue. Dito sa bundok na ito ang sinasambo ng Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ng mga Hudyo na nasa Jerusalem lamang dapat sambahin na Diyos. Yung balik na naman. Sinabi na bang ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas at tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Nakita niyo yung ang lalim na ng usapan, tumatagos na, balik religion pa rin. Ang lalim na sana ng usapan, balik old mindset pa rin. Ang lalim na sana ng usapan, balik old habits pa rin. Maraming encounter kay Jesus na sasayang kasi balik tayo ng balik sa old mindset. Amen lang tayo ng amen, hallelujah ng hallelujah, pero pag uwi ng bahay after the service, baka bumabalik din sa old mindset. What stops people from appreciating Jesus? It is the strong tendency to go back to old habits. Ayaw mag-grow, ayaw mag-mature. Hebrews chapter 6 verse 1, so let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Hindi ba natin titigilan yan na paulit-ulit tayo sa mga basic teaching? Let us go instead and become mature in our understanding. Surely, sabi pa nung verse, we don't need to start again and again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Balik na naman ba tayo doon? Paulit-ulit, ilang beses ba natin kailangan pag-usapan na magpakabait tayo? Talikuran ng kasalanan, talikuran ng mga masasamang ginagawa sa buhay. Yun na naman. Ilang beses ba kailangang ipaalala at banggitin yan? Hanggat di natin iniiwan yan, hindi tayo makakamove forward dun sa mga talagang mas malalalim na usapin which will expose us to the greater glory of God. Ang sarap-sarap ma-expose sa glory ng ating Panginoon. What we really need is to change our minds. Mga bata nga gumagraduate from one level to another. Pagtapos na niya ang grade 1, move forward ka na sa grade 2, grade 3, grade 4. How much more tayo sa ating totoong buhay? Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. As a result, napuputol kadalasan doon yung pag-quote sa verse, pero ito yung resulta. Then, you see? Then, pag na-renew mo na yung mind mo, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya hindi tumatawid dun sa second part na yon kasi hindi nangyayari yung umpisa. We have to renew our mind. And speaking of tubig, speaking of water and hydration, di ba yun naman talaga ang hydration? Hydration involves expelling and flushing out the old fluid from the body while at the same time taking in new nourishment. You have to take in fresh nourishment. So ganun ang hydration. Kailangan ilabas mo yung luma para mapalitan siya ng bago. See, even that science ay pinapatunayan niya yung principle involved in renewing the mind para healthy ang katawan at nag-grow. 1 Corinthians chapter 5 verse 7, therefore, get rid of the old yeast. Sabi pa ni Paul, then you will be like fresh bread, made without yeast. And this is what you are. Yun naman talaga kayo eh. Fresh bread kayo, sabi ni Paul sa kanyang illustration. Ang lahat ay fresh bread kasi hindi iniiwan yung old yeast. Our Passover lamb is Christ. Napag-usapan na natin yan. Who has already been sacrificed.
And that sacrifice is complete. Ang kailangan natin, magbago ng isip. Do not change just for the sake of changing. Change for the sake of progressing. Kasi meron ka pang susunod na level na kailangang malaman. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, that person is a new creation. Bago siya. The old is gone, the new is here. Break the fixation of old mindsets. Keep growing. Keep progressing. Ang dami-dami pang kailangang matutunan. Ang dami-dami pang ikaka-bless na matutunan. Do not stick with the old teaching. Alam nyo na, pag alam nyo na yan, move forward na. Kailangan ko po bang patawarin ang aking kapitbahay? Ulit-ulitin ba natin yan? Dati, meron tayong kinikritik na mga sarado-kandado sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala. Mga sarado-kandado kasi yan kaya hindi umuusad. 30 years, 20 years later, yung mga Christian na ang sarado-kandado. Ayaw na mag-aral ng bago. Gusto ulit-ulit lang. Kaya nga, sa pagpapatuloy, si Jesus, ito nga ang recommendation niya, ito ang kanyang thesis at that moment. Dumarating na ang panahon, at ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Yun yung pagpapaliwanag niya ngayon. Lumalalim na nga kasi yung usapan with the Samaritan woman. Kaysa bumalik ka sa mga old issues na yan, ito ang isipin mo, isaalang-alang mo. Dumating na ang panibagong panahon. Na ang talagang sasamba sa Ama ay sa Espiritu at katotohanan. At sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. And when you reflect on what does that mean? Ano ba yung Espiritu at katotohanan? It should be an spiritual experience, a progressive experience guided by knowledge, understanding. Yun ang talagang worship. Ayan na, straight from Jesus yun. So yun ang pagpapalawig niya, pagpapaliwanag pa niya doon sa Samaritan woman. Kasi ayan na naman, bumabalik ka na naman doon sa dating issue. Ito nga yan. Gusto mo talaga makilala ang Diyos, worship in spirit and in truth. And by the way, ito ngayon ang clincher, sabi ni Jesus. Oh, by the way, yung tinutukoy mong Christ kanina, yung tinutukoy mong Mesiyas kanina, ako yun. Dun, dun, dun. And I will give you water that brings life. Because as a matter of fact, I am water, I am life. Sabi ni Jesus. Epilogue. John chapter 4, verse 28 to 30. The woman left her jar and went back to the town. Yung kanyang ipinag-iigib, yung kanyang pakay nung sandaling na yon, iniwan din niya. She left the jar. Natagpuan na niya kung ano yung talagang hanap niyang tubig. The woman found her water. The woman found a new mind. The woman found new priorities in life. The woman found a new spirit. Iniwan na niya yung kanyang garapon, yung pang-igib niya. Tapos dali-dali siyang bumalik sa bayan at pinapamalita niya, "Uy, huli kayo, sumama kayo. Meron akong kausap. Alam na alam niya ang lahat na ginagawa ko." Siyempre, tumaas ang kilay ng lahat. Bakit? Sino bang di nakakaalam ng ginagawa mo? No? Hindi, sumama kayo. Promise, iba ito. Sabi niyang gano'n. John 4:39 to 42. Many of the Samaritans from the town of Sychar believed in Jesus. They believed because of what the woman had said about him. The Samaritans came to Jesus and tried to get him to stay with them. Imagine, dati may hidwa, merong divide. And also imagine, sa Judea area nga pinapalaya si Jesus. Samantarang sa northern area, sila nakikiusap, "Stay ka pa dito. Gusto ka pa naming marinig, gusto ka pa naming makausap." So, pinagbigyan. Nagbigay pa siya ng marami pang water doon sa komunidad.
He stayed for 2 days. Many more people became believers. Marami pang tumanggap ng water. Verse 42, then everyone, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. We have now heard for ourselves. Nung umpisa, 2 days ago, naniwala kasi kami dahil sa sinabi mo. Pero ngayon, hindi na kami naniniwala dahil sa sinasabi mo tungkol kay Jesus. Kami mismo naniniwala na sa Kanya. Kasi narinig na namin siya ng diretso. Marami ang nakainom ng tubig. Many have received water. We know now that this man is really the Savior of the world. Isang lalaking nakikiinom. Isang babaeng walang pangpawi sa kanyang uhaw. Isang araw, sa tabi ng balon, they found and shared together water.